Para sa imong ginapakigbato, mga bagay nga gusto ipadabot sa bilog nga kalibutan, diin ikaw, sarangdaran kang imong mga kahig. Hasta diin ikaw, sarangdaran kang imong promisa. Atan kilalahan si Neil J. Matunding, 22 years old. Nagbahal si Neil J. sa Don Carlos Bukidnon, pero sa talad, didyata na sa probinsya kang Antique kag para sa ano nga rason. Po si Neil J. de la Cruz Matunding po from Don Carlos Bukidnon, 22 years old po. Dahil po nakikita po sa social media no, na ganun po, may ano po ba talaga yung layunin ninyo? Para po i-spread po yung awareness about Senior Citizens Abuse Act and also the love and respect po and prosperity para po maibalik yung respeto at pagmamahal ng taong bayan, hindi lang sa ating kalikasan kung hindi rin pati na sa mga matatanda na hanggang sa ngayon po ay nananatiling nagbabanat buto po para po sila makakain sa isang beses, pangatlong beses sa isang araw. Kasi alam naman natin marami talagang mga matatanda ngayon nakakaranas ng pang-aabuso, minsan nananahimik na lang, hindi na sila kumikibo. So kaya ko po ito sinusuportahan para po sana may sa batas na ang panukalang Senior Citizens Abuse Act po. Bilang isa pong apo ng lola ko po at saksi po ako sa mga pagmamaltrato at pang-aabuso ng kanyang sariling pamilya na nakaranas talaga siya ng pagmamaltrato at pang-aabuso. Isa na dyan yung panahon na nagsakripisyo po ako papuntang Maynila na inilapit ko po sa ating isang senador yung kanyang sitwasyon. Kaya lang, in the time na tinulungan, mas lalong lumala yung pang-aabuso nila. Bale po, nagsimula po kayo, correct me if I'm wrong po, nagsimula po kayo sa Don Carlos Bukidnon po? Yes po, Don Carlos Bukidnon. Ang una ko pong binaybay, Cagayan de Oro, Iligan, Usamis, Pagadian, Ipil, Zamboanga City, Tawi-Tawi, and then Zamboanga City, Hulo-Sulo, Zamboanga City, then Dipolog, Dapitan, Cebu, Bohol, Siquijor, Dumaguete. Binaybay ko po ang Dumaguete, Coastal Road, papunta po ng Bacolod, and after Bacolod, nagroro na naman ako papuntang Iloilo, and after Iloilo, tumawid ako ng Guimaras. Pagkatapos sa Guimaras, bumalik ako ng Iloilo, at ngayon, binaybay ko yung Coastal Road ng mga nakaraang weeks papunta po dito sa Antique, and this day po naka-arrive na po ako. Ang mga experience ko lang po na hindi makakalimutan po is yung mga kindness and mga goodness po ng mga taong nakakasalamuha ko. Isa na dyan yung mga mainit na pagtanggap at pag-welcome, at especially yung mga pagkain na hindi ko man natikman nung mga panahon na nasa Bukidnon ako, yan po ay hindi ko talaga makakalimutan. Yung mga masasarap na pagkain na kanila po ang pinaparamdam, bahagi po yun ng pagmamahal na kanilang pinapabaon po sa aking munting paglalakbay. At yung mga hindi ko man po makakalimutan na mga negative po is yung time na na-aksidente po. Pero part of challenge po yun, na hindi talaga maiwasan merong mga aksidente po. Ano po klase mga aksidente yun? Hinila po ako ng motor at nung pababa na po yung daan, palusong na po. So sabi ko sa driver, hinto na, pero hindi pa talaga siya huminto, nagmatigas talaga. So natumba po yung kanyang motor at pumasok po sa ilalim ng aking sidecar. So yun po yung pinakamasakit na challenge po o memories na hindi ko po talaga makakalimutan. Mayroon na po ba mga tao na non-trip sa inyo? Hindi talaga natin maiwasan. Minsan talaga meron talagang mga lasing na walang ibang magawa kundi mang trip. So binato po ako ng tubig o ng ice or ice water ba yun, iwan ko lang kung anong klaseng tubig yun, saan yun galing, kasi medyo malamig siya at may pagkamalansa, no? So I understand na meron talagang ganyan kasi hindi naman lahat ng tao mababuti, pero I'm so very thankful dahil yung ginawa nila ay bahagi po ng motivation ko na ipagpatuloy po ito. Sa ngayon po, ano po ba yung nararamdaman ninyo? Dahil naka 249 days na po kayo, ano po yung nararamdaman ninyo? Medyo magaan po siya, lalo na pag naisip ko ulit yung mga karanasan ko dati na medyo mahirap. Pero ngayon, mahirap man pero kinakaya ko pa rin, at napaka-thankful po ako dahil the more marating ko na mga probinsya ay nadadagdagan yung karunungan, at the more travel, the more days, the more lesson I learned, no, sa bawat kong pagpadyak. Bakit SICAD ang ginagamit ko? Kasi ang SICAD po, yan po din ang ginagamit ng mga senior citizen
iniidolo ko po sila. Kaya po itong sakripisyo ko, kulang pa po ito para sa kanilang naisakripisyo at naiambag po sa mga kabataan at lalong-lalo na sa kanilang mga anak. Kaya ako bilang apo, handa ko pong ibuwis ang aking buhay para po sa kanila. Simple man nga taho, pero kung may handom sa kabuhi kag kung lat-an mo ang imong tinutuyo, mangin klaro kag posible ang tanan. Ikaw kabandara, nakita mo rin bala ang imong tinutuyo kag paano mo siya magamit para sa ikamayad kang tanan.